Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Nakakaawa itong mga DDS na to, no? Yung mga supporters lalo na ni Sara Duterte. Paniwalang paniwala kayo kay Sara Duterte kahit na halatang halata na inuuto niya lang kayo. Kung pakikinggan nyo yung mga binibitawang speeches o mga salita ni Sara Duterte at binigyan nyo man lang ng konting panahon ng sarili ninyo para himayin yung kanyang mga sinasabi, mahahalata nyo na inuuto niya lang kayo. Kayo naman nagpapauto. Dahil hindi nga ba, ang mga DDS daw ang pinakamadaling mauto sa lahat ng mga supporters sa Pilipinas. At yan ay ayon sa isang pag-aaral na ginawa nung panahon pa ni former President Rodrigo Duterte. Hindi nyo ba napapansin na lahat na lang ng nangyayaring palpak sa pamilya Duterte isinisisi sa gobyerno? At ano ang laging sinasabi ni Sara Duterte? Political attack, political harassment, sinisira ang pangalan nila, sinisisi ang gobyerno sa lahat ng kapalpakan nila para mapagtakpan yung mga anomalya nila. Nasabi tuloy ni Attorney Claire Castro, "We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering and responding directly to the issues or crimes against humanity." Dahil sinagot ni Attorney Claire Castro yung sinabi ni Sara Duterte na hindi ako yung tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At dyan paniwalang paniwala ang mga DDS na sumasagot lang daw itong si Sara Duterte at hindi daw siya nakikipag-away. Balikan nyo lahat ng kanyang statement. In fighting form, lagi itong si Sara Duterte. Tapos sasabihin niya, hindi daw siya yung unang nakikipag-away. Tama yan. Paniwalain mo yung mga utu-utu mong mga supporter. Dahil sila na lang ang naniniwala sa'yo. Sabi pa niya, garbage in, garbage out. Pumapasok sa kanya basura, lumalabas din sa bibig niya basura. O hindi ba? Talbog ulit kay Sara Duterte ito. Ano po ba ang lumalabas sa bibig ni Sara Duterte nitong mga nakaraang panahon? Hindi ba puro basura? Puro paninira, puro panlalait, puro pang-iinsulto. Akala mo naman may nagawa siyang mabuti sa bansang ito. Maganda ba imbis na makipagtulungan ka sa gobyerno dahil ikaw ay vice presidente, ang gusto mo ibagsak si President Bongbong Marcos? Bakit? Para ikaw ang maupo? So wala po talaga tayong maaasahang na magandang lalabas sa bibig ni Sara Duterte tungkol kay President Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. Tanggap na po natin yan. Akala naman ni Sara Duterte ay naniniwala sa kanya ang taong bayan. Yes, meron. Yung mga supporters na lang nila na ilang porsyento na lang. Tingnan natin yung ibang mga statement ni Sara Duterte. Sabi dito sa balita, Vice President Sara Duterte said that cases should also be filed against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for supposedly allowing the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte, and his eventual transfer to the International Criminal Court. Sabi pa niya, Marcos should be held accountable for Rodrigo Duterte arrest. Ano? Nang dahil lang sa isang tao, nagkakaganyan na kayo? Well, sa bagay tatay mo yan eh. Pero tama po ang ginawa ng gobyerno nito. Dapat tayo makipagtulungan sa Interpol at sa ICC kung kinakailangan. Dahil yan din ang sinabi ng Supreme Court. Ang pinagtatanggol ng kampo ni Sara Duterte ay iisang tao lang. Sino ang magtatanggol sa libo-libong napatay sa EJK? And speaking of accountability, ikaw ba, exempted ka ba sa accountability? Hindi mo nga maipaliwanag yung confidential funds eh. Ginastos mo in 11 days? Aba, talagang one for the books yan. Pang Guinness Book World of Records yan. So bago ka magsalita ng accountability, tingnan mo muna ang sarili mo. Yun yung kanilang Mary Grace Piatos eh. Hindi mo maipaliwanag eh. Padagdag ng padagdag yung mga nakakatawang pangalan. Tapos sasabihin ng mga supporters mo, kaya nga confidential eh. So ang ibig sabihin nung kapag confidential, wala nang pakialam ang taong bayan kung saan mo dinala yung pera? Ako pagkakaalam ko kasi, yes, confidential, na kahit na hindi na i-divulge sa madlang tao. Pero pagdating naman sa Commission on Audit,
kung saan inaalam nila kung saan yung ginastos, dapat malaman din nila. Hindi po pwedeng 100% confidential yung confidential funds na yan. Bobo na lang ang mag-iisip na ang confidential funds ay hindi pwedeng ipaalam kung saan ginastos ang pera. Diyan papasok ang korupsyon. Sa bagay, malapit na po ang impeachment trial ni Sara Duterte. And I'm sure, doon malalaman natin. Dahil sa ayaw at sa gusto ni Sara Duterte, kailangan niyang ipaliwanag sa taong bayan kung saan niya dinala ang perang pinaghirapan ng taong bayan. Tingin pa tayo ng iba. Doon sa kaso ng pambubugbog ni Pulong Duterte sa isang bugaw, ano ang sigaw ni Sara Duterte? Political attack. Sinisira na naman daw ng Marcos admin ang pangalan ng mga Duterte. Pero ngayon, nag-iba na naman ng tono si Sara Duterte. Sabi niya rito, Sara Duterte on Pulong's video. Better it's out now before election 2025. Vice President Sara Duterte has seen a silver lining amid the circulation of a video allegedly involving her brother, Davao City Representative Paulo Pulong Duterte, assaulting a man in a local bar. Sara Duterte, who had admitted to seeing a portion of the viral video, said its release could help voters make an informed decision when choosing candidates in the upcoming May 12 national and local elections. Sabi niya, actually, para sa akin, okay ito na lumabas siya bago ang eleksyon para yung mga botante nakakapagdesisyon sila ng maayos kung sino yung pipiliin nila. Pues, kung yan ang sinasabi mo, wala nang boboto kay Pulong. Yan ba ang gusto nyo maging leader ng lugar ninyo? Panoorin nyo yung video at malalaman nyo yung sinasabi ko. Sabi pa ni Sara, so, maganda nang lumabas siya ngayon para nakakapagdesisyon ang mga botante sino ba talaga ang pipiliin na kandidato. At as I said, yun yung good thing about it. Pero it's really... Ay, nako, Sara Duterte. Sabi niya, yun yung good thing about it. Maganda nang lumabas na ngayon para nakakapagdesisyon ang mga botante sino ba talaga ang pipiliin na kandidato. Pero it is really a political attack. Nakikinig ba kayo mga DDS? Itong si Sara Duterte, sala sa init, sala sa lamig. Sabi niya, political attack. Political harassment, sinisira ang pangalan ng Duterte. Pero maganda nang lumabas ngayon yung video para nakakapagdesisyon ang taong bayan. Oy, gising-gising. Nakikita nyo kung paano kayo utuin ni Sara Duterte? Sigaw siya ng political attack. Pero kinabukasan, iba naman ang sasabihin. Kaya mabuti nga yan. Lumabas na ngayon yung video para makapagdesisyon ang taong bayan. Sino ang iboboto nila? Ano yan, nilalaglag mo si Pulong? Sino pa ang boboto ngayon kay Pulong kung yan ang sasabihin mo? Anong klase kayo mga botante kung susuportahan nyo ang ganyang klaseng leader? Isa pa sa mga kontrasalita nitong si Sara Duterte. Sabi niya, yung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas at siyempre, dahil hindi naman totoo yung pangako na yun, pambobola lang naman yun sa mga tao. Pakinggan nyo to ha. Kasi, imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero, pwede ito. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw ko tulungan si BBM. Hindi ba naman may pagkalukarit naman ng pag-iisip nito si Sara Duterte? Ulitin ko sabi niya, hindi naman daw totoo yung 20 pesos na bigas. Pambobola lang yon sa mga tao. Kasi imposible talaga yung 20 pesos. Pero, pwede ito. Ano ba yun? Kinokontra mo ang sarili mo. Sasabihin mo, imposible yung 20 pesos na pinangako sa inyo. Pero, pwede to. Imposible daw, pero pwede. Kapag sinabi po natin imposible, impossible. Hindi pwede talagang mangyari. Pero, pwede naman pala. Pero hindi niya isi-share sa inyo kasi ayaw ko tulungan si BBM. Sabi yan ng Vice Presidente ninyo. Sabi tuloy ng ibang mga netizens, makasarili itong si Sara Duterte. Kung totoong alam niya
na posible pala kung ano ang dapat gawin para sa 20 pesos na yan, hindi ba dapat sabihin niya, pwede yan. Isipin niya yung mga Pilipinong naghihirap na hindi kayang bumili ng mamahaling bigas. Palibhasa sila, mayayaman yung mga yan, mga milyonaryo, bilyonaryo mga yan, kayang-kayang bumili ng mamahaling bigas. Kung alam mo pala na posible pala yung 20 pesos, pero hindi mo isi-share kay BBM kasi ayaw mong tumulong sa kanya. Bakit? Kailan ka ba tumulong? Kunyari ka pa ngayon, keso alam mo, siguro may alam kang solusyon para matuloy yung 20 pesos na yan. Ngayon naman natuloy yung 20 pesos, kung ano-ano naman ang sinasabi mo. Kasi parang may narinig ako sa speech ni Sara Duterte sa kanilang rally, na yun daw 20 pesos na pinangako, hindi naman daw natupad. Inabot daw ng 3 taon. Ngayon lang ilalabas yung 20 pesos na bigas dahil daw saan? Dahil sa eleksyon. Mabuti nga kahit na inabot ng 3 taon, natupad ni President Bongbong Marcos yung kanyang pangarap, yung kanyang aspiration, o sige, sabihin nyo ng pangako, at least natupad niya. At sasabihin ni Sara Duterte, inabot ng 3 taon. Bakit ngayon lang lalabas ngayong eleksyon? Yung bang tatay mo, yung 7 pesos na bigas, natapos yung kanyang termino, nakabili ba tayo ng 7 pesos na bigas? Hindi ba nung panahon ni Duterte, umabot ng 70 pesos hanggang 80 pesos ang kilo ng bigas? At pwede ba naman yung pagkaupo ni Bongbong Marcos, nung first day pa lang ng kanyang panunungkulan, magiging 20 pesos na agad ang bigas? Sino bang inuuto mo, Sara Duterte? Imposibleng mangyari, nakauupo pa lang ni President Bongbong Marcos in one click, ayan yung bigas nyo, 20 pesos na agad yan. Hindi po ganun. Lalo na nag-umpisang tumaas ang bigas. So, imposible yung 20 pesos. Nung mga ilang linggo na, doon sa mga DDS, na nung mataas ang bigas, hinahanap nyo ang 20 pesos na bigas, tapos sabi nyo, bakit ang mahal ng bigas? Ngayon naman na bumababa ang bigas, tahimik kayo. So, naisa katuparan na gawa ng paraan ni President Bongbong Marcos na makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Pero hindi po pwede kay Sara Duterte yun. Kasi ang gustong panabasin ni Sara, walang mabuting nagagawa si President Bongbong Marcos. At yun niya ang kanya laging sinasabi. Wala daw nangyayari sa administrasyon ni President Bongbong Marcos na pag-iiwanan na daw tayo. Ikaw lang ang mapag-iiwanan, Sara Duterte. Ikaw, si Amy Marcos, at ang mga katulad ninyo na wala nang gustong gawin at hangarin, kundi ang mapabagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. But you will never na magtatagumpay. Because majority of the Filipino people is supporting our President Bongbong Marcos. At hindi papayagan ng Panginoon Diyos na maghari ang kasamaan sa kabutihan. So, nasusundan nyo ba ako mga DDS? Kailangan daw si Bongbong Marcos managot, maging accountable sa pagkakaaresto sa isang tao lang. Pabayaan na lang yung mga humihingi ng hustisya, yung mga naging biktima ng EJK. Kailangan nilang isalba by hook or by crook si former president. Pero siya ayaw niyang sumagot sa mga ibinibintang sa kanyang mga anomalya para once and for all, malaman ng taong bayan kung saan niya dinala yung pera. So, kung pag-uusapan ay accountability, mas malaki yata ang dapat mong ipaliwanag, Sara Duterte, sa taong bayan. Tapos, political attack daw, yung kay Pulong Duterte. Political attack, pero may nakita siyang silver lining. Ano yan? Catriona Gray? May pa-silver lining pa ngayon? Na mas mabuti daw na lumabas yung video ngayon para makapagdesisyon ang taong bayan. Tingnan natin. So, kayong mga taga Davao, alam nyo na ang dapat nyong gawin. Huwag kayong magpauto. Sinabi na ni Sara Duterte, pinagdidesisyon kayo kung iboboto nyo pa rin ang ganitong klaseng tao. And then, doon sa 20 pesos na bigas, imposible daw. Pero, pwede. Alam niya na pwede ito kahit na sinabi niyang imposible. Ngayon ko lang narinig na kapag imposible, pwede rin pala. Pero sa kanya, imposible yung 20 pesos na bigas, pero pwede ito. Ayaw niya lang i-share kay Bongbong Marcos kung ano ang solusyon para isakatuparan yung 20 pesos na yan. Dahil ayaw niyang tulungan si PBBM. Yan ang klase ng government official na gusto niyo maging presidente sa 2028. Pero sad to say, at babalikan ko tong video na to, as I always say, Sara Duterte will never be
President of the Philippines. God forbid. So, malapit na po ang eleksyon. Ilang araw na lang. Pakinggan po natin ang pagsusumamo ni Kitty Duterte. Dahil sa tono ng kanyang pananalita, ay ang ini-endorso niya ay ang alyansa ni President Bongbong Marcos. Bakit? Sabi niya, pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod. Need I say more? Yung bang mga klase ng kandidato ni Sara Duterte ang magiging matapat sa paglilingkod? Ay oo nga naman. Magiging tapat sila sa paglilingkod sa isang tao o sa isang pamilya lamang. At yan ay ang pamilya Duterte. So sa kabi-kabilang pambabash na natatanggap ni Sara Duterte, dahil na rin sa pagkontra niya sa sarili niyang sinasabi, may bago na naman po siyang statement. Political attacks won't stop until I get jailed or killed. Killed? Wala pong gustong mamatay ka, Sara Duterte, dahil gusto ng taong bayan na makita kang sagutin lahat ng pananagutan mo sa taong bayan. Jailed? Pwede pa. Pero killed? Mas gusto namin na buhay ka. So huwag ka magpa-victim at sasabihin mong hihinto lang yung political attack sa yan kapag ikaw ay ikinulong na or mamatay. Wala pong may gustong mamatay ka. Ang gusto ng karamihan ng taong bayan, makulong ka. So, panghuling sinabi ni Atty. Claire Castro, lumalabas po kasi kung ano talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin kung ano man po ang kaalaman na meron kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Ito po yung sagot ni Atty. Claire doon sa sinabi ni Sara Duterte na posible na pwede yung 20 pesos na yan. Pero hindi niya sasabihin dahil ayaw niyang tumulong kay PBBM. Hindi kailangan ni President Bongbong Marcos ang tulong mo, Sara Duterte. Dahil sa pamamalakad pa lang ni Bongbong Marcos bilang presidente natin, nakikita po natin ang malaking pagbabago at pag-asenso ng Pilipinas. At mas lalo tayong makakakita ng pag-asenso kapag nakakita tayo ng hustisya laban sa mga Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agida.